Taramdaman ko nang tumatanda na ako, ngayong napapanot na, pati si Woody sa Toy Story. Asa na yung matandang nagre-repaint? Hanapin nyo, dali! Hi there, I'm Lilypad. Oh, extinction! Not again! Forky? A cowboy. What are you? No way. What do you weigh, boss? Like a child happy. Come on, Boog! No! Nice poncho. It's good to see them fighting again. It sure is. Sundan natin dito sina Jessie, Buzz, and the whole gang na kasama nga si Bonnie na pinaglalaroan nga sila. Saya sila kasi napapaglaruan sila, nakakabanding nga nila itong si Bonnie, pero magbabago ang lahat nang magka-tablet nga itong si Bonnie at ito nga si Lilypad. Siyempre, iba nga yung experience kapag naglalaro ka nga sa isang tablet kumpara mo nga sa mga laruan talaga, kaya naman dito nga matatakot and malulungkot sina Jessie. Kaya naman dito nga magbabalik si Woody para tulungan nga silang mapansin nga sila ulit ni Bonnie kung saan gagawin nga nila ang lahat para hindi nga sila mapalitan ng technology and also matulungan nga itong si Bonnie na makahanap ng mga kaibigan. Title ng movie, Toy Story 5. Sobrang nostalgic makita doon sa trailer na nagbabangayan nga si na Buzz and Woody na sabi nga rin ni Mr. Potato Head eh. Dito din yung mga OG cast with Jessie, with Rex, Mr. Potato Head, yung baboy na nakalimutan ko yung pangalan, si Slinky, si Spork ba yun? To be honest, hindi ako masyadong fan ng Toy Story 4 or yung huling ang Toy Story movie. Pero for me, itong bago naman, parang may potential naman din. At least doon sa may trailer, na-appreciate ko na na-explain nga nila na maayos yung elephant in the room, which is, paano nga nila na ipabalik itong si Woody doon nga sa story since bumukod na nga siya, di ba? Ewan ko ba doon sa may trailer, pero natatawa ako doon sa mga panot and matanda jokes nga nila kay Woody. Ewan ko, sobrang random lang kasi nga, di naman sila tumatanda eh. What I like here pa sa story, relevant yung issue na gusto nga nilang matakel and at the same time, makaka-relate hindi lang yung mga adults but also yung mga bata din na mahilig nga gumamit ng mga gadgets. Kumbaga perfecto for parents and their children kasi nga, yung mga bata, giyang nga mag-tablet or mag-cellphones tapos yung mga magulang naman, gustong maglaro ng laro talaga yung mga anak nila. Kung titignan mo rin sa mga kabataan ngayon, sobrang rare makakita ng bata na hindi addict sa cellphone or pagta-tablet. Partly okay lang din naman kasi nga at least hindi nga napapag-iwanan yung bata, nakakasabay nga siya doon sa iba pang mga bata pero at the same time, meron din kasi siyang bad effect doon sa mga bata eh. Sa trailer pa nga lang pinakita nila agad kung gaano nga kagrabe yung epekto ng technology sa mga kabataan and sa mga pakikipagkaibigan nga nila. Kadalasan, ito nga yung nagiging dahilan kung bakit nagiging antisocial or hindi nga physically active yung mga bata kasi nga hindi na nga sila naglalaro ganon na sana matakal nga nila ng maayos yung plot na yon. Curious on what's going to happen doon sa second half ng film kasi medyo vague pa rin yung trailer and maganda yon kasi at least hindi siya predictable. Manghuhula ko, I think aalis nga si Bonnie, tapos doon nga magi-start nga yung conflict sa mga laruan versus kay Lilypad. Tapos, I'm curious kung paano nga sila mananalo or paano exactly matatapos itong movie na to. Sana hindi to kalaban na magiging kakampi ganon, kasi parang paulit-ulit na yung mga ganong story eh. Sana nila yung katulad nga na ginawa nga nila kay Lotso or yung kay Sid, na masama lang talaga sila, and for me, okay lang yun eh. Pero realistically, feeling ko yung ending neto, magkakaroon na lang sila ng compromise or understanding nga doon sa dulo. Alam mo yon, there's no way na completely nilang matatanggal yung technology nga kay Bonnie, lalo na nga sa isang bata, but more on, siguro finding the right balance na lang yung magiging idea ng ending neto. Meron man akong excited na makitang scene from the trailer, ayun yung andami nilang kasamang Buzz Lightyear. I'm not sure saan nga sila galing eh, no? Looking forward talaga sa story na to kasi nga mas nakafocus nga ito kay Jessie na she's literally experiencing yung na-experience ni Woody nung unang dumating nga si Buzz. Nice na at least maliban kanila Buzz and Woody, iba naman yung magiging main lead dito sa movie na to. Ngayon at the same time, andyan pa rin naman sila kasi sila din naman yung nagsimula sa kwento eh. Sana maging maganda talaga yung movie bilang batang pinalaki talaga ng Toy Story and sana maiyak ako kasi ayan din yung aabangan ko dito eh, yung may matututunan or may iyak ka talaga sa ending ganon. Ayun again, ang title ng movie ay Toy Story 5 and abangan nga natin sa mga sinehan on June 17 this year 2026. Yes, alam nyo bumibili ako ng mga laruan ngayon ano kaya kung kumpletuhin ko sila? Ano tingin nyo? Yun lang. Thank you.